Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kanino pong misa ng alas 5 ng umaga, alam niyo po, kapapaligo ko lang po, pinapawisan na ako. Napakainit pa rin po ng panahon. Umagang umaga na, napakainit na. Pero gusto ko bang sabihin sa inyo, huwag kayong mag-alala. Bakit po? Mas mainit po sa impyerno. Wala pa po sa kalingkingan yung init na ating nararamdaman kaysa doon. Kaya siguro, pinapaalala sa atin, oy, mainit sa impyerno, kaya dahan-dahan lang. Kaya ang ganda po ng mensahe ngayon ng ating Panginoon. Kasi nung nakaraang linggo, sinabi po niya sa atin, siya ang mabuting pastol. Tayo ang kanyang kawan. At bilang kawan, bilang tupa, tayo ay inaanyayahan ng mabuting pastol. Dadalhin niya tayo sa mabuting pastulan. Dadalhin niya tayo sa ating Ama. Kaya tayo ay tinatawagan na makinig at sumunod sa ating mabuting pastol. Ngayon naman po, panibagong larawan ang ipinapakita ng ating Panginoon. Ang sabi po niya, siya ang puno ng ubas at tayo ang kanyang mga sanga. Pagka ang sanga tinanggal mo sa puno, malalanta na po yun. Kaya gayon ang sabi rin ng ating Panginoon, pagka tayo ay nakihiwalay sa Kanya, hindi tayo magkakaroon ng bunga. Kaya, alam niyo po, yung ating ebanghelyo, 8 verses, pero 8 beses nating narinig ang salita, manatili kayo. Inaanyayahan tayo na manatili tayo sa Kanya, na nakaugnay tayo sa Kanya. Yun ang gustong ipakita sa atin. Una, manatili tayo sa Kanya. Minsan, nasabi ko po sa inyo, sa Biblia, pagka paulit-ulit, ibig sabihin, mahalaga. Kaya napakahalaga ng paanyaya ng ating Panginoon. Manatili tayo sa Kanya. Dahil kung wala nga po siya, wala tayong magagawa. Alam niyo po, yun po ang madalas pinapaalala ko sa mga kinakasal ko. Sinasabi ko po sa mga kinakasal ko, hindi kayo magpapakasal para maging legal ang pagsasama ninyo. Kaya kayo magpapakasal upang ang Diyos ang maging pundasyon at sentro ng pamilya ninyo. Sabi ko po, kahit gaano kaganda ang plano nyo mag-asawa, kung nakakalimutan nyo ang Diyos, walang mangyayari. Pero dapat, unahin nyo palagi ang Diyos. Gaano man kaganda ang plano nyo, basta't uunahin nyo ang Diyos, magiging maayos ang lahat. At diba, sabi nga po sa English, the family that prays together stays together. Napakaganda kung yung pamilya sama-samang lumalapit na nagdadasal sa Diyos. Manatili tayong nakaugnay sa Kanya. Kaya sana huwag kayong bibitiw. Kapit lang po sa Kanya. Kahit gaano po kainit yan, kapit lang po sa Diyos. Ikalawang tinuturo po sa atin, eto, kung tayo po ay hindi mananatili sa Kanya, hindi tayo magkakaroon ng bunga, puputulin po tayo. Yun ang sinabi. Puputulin tayo ng ating Ama. Bakit? Kasi nga, wala tayong bunga. Wala tayong silbi. Hindi tayo nakaugnay sa Kanya. Totoo po yun. Kung tayo ay bibitiw sa Kanya, tayo ang humanap ng ating kapahamakan. Kaya huwag na huwag po tayong bibitiw. Pero meron ding sinabi, kung ikaw naman ay namumunga, puputulan ka. Puputulan ka. Bakit? Para lalong dumami ang iyong bunga. Ibig sabihin,
sa buhay natin, may mga bagay na tinatanggal ang Diyos. Alam niyo po kung bakit? Para daw po hindi tayo magmayabang. Kasi kadalasan, yung mga tinatanggap natin, nagiging dahilan upang tayo ay maging mapagmataas sa ibang tao. Pinapaalala sa atin ng Diyos, hindi ka dapat magmataas. Kasi kung wala ako, wala kang magagawa. Kaya pinuputulan tayo ng ating Panginoon. Yun po yung pangalawa. Puputulan tayo, lilinisin tayo. Parang ganito po, tingnan niyo po yung papaya. Yung papaya, gaano man karami yung kanyang bunga, dapat tanggalin mo yung mga maliliit. Kasi po, kung hindi mo tatanggalin yung mga maliliit, yung papaya mo mahinog ganito kalaki. Kasi nga po, hati po yung kanyang sustansya. Kaya tinatanggal po para lumaki yung papaya. O kaya tinatanggalan ng dahon para lalong magbunga. Kasi kung di mo tatanggalan ng dahon, puro dahon lang yun, hindi magkakaroon ng bunga. Ganun ang ginagawa ng ating Panginoon. Puputulan niya tayo para tayo magkaroon lalo ng maraming bunga upang maalala natin na kung wala siya, wala tayong magagawa. At ikatlong tinuturo sa atin, ang sabi po sa atin, kung ikaw ay nananatili sa ating Panginoon, dapat isabuhay natin yung pananatili natin sa Kanya. Yun ang sinabi ng ating ikalawang pagbasa. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi sinasabi. Ang pag-ibig sa Diyos ay ginagawa. Ipakita natin sa pamagitan ng gawa ang ating pananampalataya. Sa unang pagbasa, yon ang pinakita ni Saulo. Kasi si Saulo po, nung una, kinatatakutan ng mga Kristiyano dahil ipinapahuli niya lahat ng naniniwala kay Kristo. Kasi hindi pa niya kilala si Jesus. Nung nagpakilala sa kanya si Jesus, nabulag siya. Tapos sa pamagitan ni Ananias, nakakita siya. Ang sabi ni Ananias, pinadala ko sa iyo ng Diyos para pagalingin ka, para makilala mo siya. At simula nga po noon, nagbago na si Saulo. Si Saulo nangaral na tungkol kay Jesus. Nung una, kinatakutan po siya, tulad ng ating narinig sa ating unang pagbasa. Baka niloloko lang tayo niyan. Pagka nakuha na niya tayo, sa kanya tayo pakukulong. Hindi eh. Ipinakita ni Pablo na siya ay talagang nagbago. Yung dating Saulo, naging Pablo, at ipinakita niya ang kanyang misyon na maging apostol para sa mga hintil. Yung pananatili natin sa ating Panginoon, dapat magbunga ng pagbabago sa atin. Hindi lang tayo puro salita, lagyan po natin ng ating gawa. Para po mas maunawaan ninyo, kagabi po kasi, naalala ko lang po, ano ang sikreto ni Mother Teresa? Paano niya naaalagaan yung mga may sakit? Paano niya napapaliguan yung may ketong? Kasi may lumapit po sa kanyang mayaman. Habang pinapaliguan po niya yung may ketong, ang sabi po nung mayaman, Mother Teresa, bigyan man ako ng $1 million, hindi ko papaliguan yung may ketong. Sabi po ni Mother Teresa, ako din po, bigyan man ako ng $1 million, hindi ko siya paliliguan. Sabi po nung mayaman, bakit niyo po siya pinapaliguan ngayon? Ito po ang sinabi ni Mother Teresa, kaya ko siya pinapaliguan dahil nakikita ko sa kanya si Jesus. Kaya ko siya nagagawang paliguan dahil nakikita ko sa kanya si Jesus. Kaya ko nabubuhat yung mga may sakit na bedridden dahil nakikita ko sa kanya si Jesus. Kaya ko napapakain yung mga nasa lansangan kasi nakikita ko sa kanya si Jesus. Yun po pala yung sikreto. Kaya nagagawa ni Mother Teresa dahil kay Jesus. Sana ganun din po tayo. Ipakita po natin na tayo ay nananatili sa Kanya. Bakit?
Dahil nakikita natin si Jesus sa ating kapwa-tao. Nakikita si Jesus sa atin ng ating kapwa-tao. Dahil siya ang puno, tayo ang kanyang mga sanga. Sana po sa ating banal na pagdiriwang, manatili po tayong nakaugnay sa Kanya. Sigurado, magkakaroon tayo ng bunga dahil ibinakikita natin si Jesus, ipinapakita natin si Jesus, ibinabahagi natin si Jesus. Tayo ay nakaugnay sa Kanya. Siya ang puno, tayo ang ubas. Magkakaroon tayo ng bunga dahil sa Kanya. Walang imposible kung tayo ay nakaugnay sa ating Panginoon. Amen.